Actually, naging bedridden ako sa hospital for 2 weeks. Kung magbabounce back ako, and of course, to the best life that I can have. Hello, I am Sir Tammy. Laging busog ang Tammy, kaya laging happy. Welcome to my vlog. I am a freelancer and I'm the owner of VA Community, also known as VA.com. I work from home and in fact, I work everywhere. Ika nga, the world is my workplace. Gising na naman tayo to work and play here, there, and everywhere. Yun naman ang kinaganda kasi ng freelancing, di ba? Work from home or remotely working. So, the world can be your workplace and play place. Na-enjoy natin syempre yung mga bagong lugar and food while we learn new skills, tools, having clients, and handling communications with them. Eto nga, at nakita ko itong jump yard dito sa Paseo Las Palmas sa intersection. Along the way yan, papuntang SM Pampanga. Pwedeng maglaro, tumalon, gumulong-gulong, at kahit mag-work anytime. Yun naman ang best part ng trabaho natin. Meron nga din palang basketball dito, dodgeball, and wall climbing. Need mo lang magdala ng medyas, magbayad ng entrance fee na 350, at mag-stretching syempre bago mag-start for safety. O ha, hindi lang pang bagets ito, pati mga adults, pwedeng-pwede. Pagkatapos niyan ay dumiretso kami ni Angeli sa Dear Joe sa Vista Mall. Dito yan sa may San Fernando pa din sa San Agustin. At syempre para magmerienda, hindi naman pwedeng puro laro lang. Ang ilang clients kasi nagpapadesign yan sa Canva or sa Photoshop ng mga marketing materials for social media posting sa Facebook, sa Instagram, and even sa YouTube nila. And even sa TikTok naman. And then flexible time, okay, ang tasks. So within a week, kaya talagang pwedeng dalhin ang work everywhere. So, gusto mo din ba malaman ang best ways to land in a job na may flexibility? Pahit naman the notification bell and subscribe for more. Yes, ngayon nga, ang isi-share ko naman kung paano nagsimula ang freelancing journey ko at paano tayo nakapagpatayo ng startup BPO business. Yan for non-voice. For non-voice account like graphic designs, virtual assistants, admin recruitment, lead generation, sales support, and project management or campaign management. Tara, travel tayo. So since this is my new vlog after pandemic, and after everything na nangyari sa akin, I will just share a short story of my masasabi kong success story in the freelancing world. Pagka-graduate ko, nagsimula ako sa call center ng almost 3 months. And then, isa sa mga kapatid ko nag-introduce sa akin ng online job noong 2012. Parang, anong tawag doon? Odesk at saka Elance. Booming pa lang noon ng work from home. So, pinagsama ngayon yon, also known as Upwork. Now, I paused to try teaching. Nag-last yun ng 6 years. Gusto ko naman yung ginagawa ko eh. Nagtuturo ako ng English subject, performing arts, yung mga sayaw, hip-hop, ganyan, college subjects ng mass communication course. Until nagkasakit ako ng rare disease. Considered siya as a rare cancer sa ibang bansa eh. Pero hindi lahat tinitreat siya as cancer. Parang autoimmune disease, parang ganun. Nag-chemo ako sa PGH noong 2015 to 2017.
Then, steroids became my medicine. So, January ko, parang January ako natapos dyan ng 2017. So, doon ko naranasan yung talagang simot ang pera sa wallet. Kahit may trabaho ako ng full-time as a teacher, tapos tumataba ako, pero nanghihina. That's the worst thing there. Okay, so may time nga, nag-perform kami sa isang Christmas party sa isang school. Tapos kakatapos ko lang mag-chemo. Tapos sinubukan ko talagang sumayaw kasi pinanglalaban kami sa Christmas party, di ba uso yun noon? Actually kahit naman ngayon pagka may Christmas party, may mga contest ng sayaw. So nairaos, pero pagkatapos nun nilagnat talaga ako. Pero hinayaan ko na lang. Pero talo rin kami actually. So then, bago talaga ako mag-decide umalis ng last school na pinasukan ko, sobra yung anxiety. Kasi syempre, masaya naman ako sa ginagawa ko, pero parang lagi akong ubos sa energy at lalo na sa pera. So yun, naiisip ko noon umalis na lang sa field ng pagtuturo, hanggang sa sumasakit lagi yung baba ko and then yung gums ko. Alam ko sa sarili ko may something uli sa katawan ko, parang bumabalik ulit yung sakit. So I decided to resign and I just work from home. Nagtry nga ako ng mga new work para hindi ako nakatenga while going to hospitals para magpa-consult uli and general check-up ulit. I was exploring and wondering sa mga new opportunities to get rich and how to become rich. Nagtry ako maging writer, maging talent at an entrepreneur. Yun nga, pero I was so lost. That's 2020. Kasi sabi sa akin, I needed to medicate again. But unfortunately, nag-pandemic, so I was too hesitant. Kasi sa PGH, alam mo yan naman, no? The worst thing I did was to drink the last few steroids na lang na natira sa maintenance med ko before I stopped. Kasi nabibili naman over the counter So nawala naman in fairness yung sakit sa pakiramdam. But I gained weight, like more weight. And it led to diabetes. Sorry to myself kasi nga, hindi pala talaga maganda yung self-medication. I was so hard on myself. Lagi akong galit kahit kanino, sa adults or bata man. Naging parang masyado akong mapanisi. And I also was of course pointing out to myself. I was frustrated, so lagi akong sa room lang nagkukulong ganyan. So after that, nagtry kaming mag-business ng mama ko. Siya sa food business, ako naman sa paghahalaman while doing online job, ESL teaching. Yun, tapos nalipat ako sa recruitment side. Though that time kasi nasa minimum lang ang salary, kaya umalis din ako. And then may nag-approach sa akin if I'm interested in recruitment. So I actually grab it and I actually enjoyed it too. While doing that, nararamdaman ko may bumubukol sa ulo ko ulit for the third time. Then one time naliligo ako, nag-blister yung bukol. So kala ko ordinary lang Then ayun, ang daming dugong lumabas. So walang taong iba, pinunasan ko lang siya ng damit, ganyan. So puno ng dugo yung damit. Then I know na yung amoy nun, it's not an ordinary blood. Alam ko may amoy nung dati kong sakit. Ganun kasi siya, parang it's off. Oo, tapos kasi nung nag-start yung histiocytosis noong 2014, bago ako na-diagnose sa PJ. So tinext ko yung mama ko, yung papa ko, ganyan. I cried. Sabi ko, bumalik feeling ko di na yata kakayanin yung pagpapagamot ulit, sabi ko. Pero dahil di pa din nawawala, nakabanda na yung ulo ko while working, nag-decide na akong bumalik sa doktor ko Then ang suggestion is chemotherapy ulit. This time in Pampanga na, kasi nurse dun yung ate ko sa hospital na yon. Ayan, ang layo kasi ng PGH, madaming dadaan ng stops dahil mahigpit nung pandemic So 2021 yun kasi ang talagang gamutan, treated as rare cancer kasi sa ibang bansa yung case na yun. So well, habang naggagamot, inask ko yung student ko dati na scholar. Hi guys! So, I'm Angelique Grace. I've been in VACOM since second year college. Naalala ko nung pandemic yun. Yeah, pandemic. Actually, financial problems lead me to VACOM.
Vicom since I've been looking for a job. Na-work from home lang sana since may online class din kami kasi nun eh. So, ayun, kaka-search. Sakto, friend kami ni Sir Tamargo. And I asked him if I can apply. Then, first things first actually, nag-apply ako for call center sa kanya. So, ayun, since starting din siya sa VA ko, recruit niya ako as his personal VA wherein I do email management, sending emails as well. Nag-start na ako actually sa pag-transcribe wherein ini-input ko yung mga audio to text like that. Then hanggang sa nag-upgrade na bansagan niya ako as his junior recruiter as well as his executive virtual assistant. So, ayun, eto. Still working under him. So, I'm happy as well as contented with what I'm doing, though still striving to learn more skills under virtual assistant environment. So, yeah. Kaya kayo, simulan nyo na. Ito na to. Ito na yung sign. Ito na to. Ayun. Thank you. Kung pwede nga akong i-assist sa work kasi I can call people, but too weak to sit down for 8 hours kasi nga yung likod ko laging pagod due to chemotherapy. So siya yung nagta-type while I was dictating what to send to people. So I needed an assistant, my own personal VA. So yeah. And then I gave half of my salary sa kanya just to maintain the job kasi maaalis ako sa trabaho. Wala akong pang-sustain sa gamot. Then sinubukan ko nga mag-credit card and loan. Ito na. Sa online app kasi nga nauso yan eh. I need to finance my businesses and syempre gamutan. Ang hindi lang maganda, syempre kasalanan mo, umutang ka eh. Pero hindi pa rin naman tama na ipahiya ka sa mga nasa contacts mo. I didn't know na ganun pala yun, no? They have their contacts. Kasi parang nag-agree ka sa contract nila. Anyway, it's a loan app na na-download siya sa Play Store. Tinawagan halos lahat ng mga mga contacts ko at nagmumura sila sa text. As in, grabe, maniningil habang nanggagamot ako uli sa chemotherapy ko. But you know what? Tinawag akong scammer pa ha. So, yun. In short, nakabayad ako for sure kasi 3,000 lang yun. And then I was able to pay. The problem was late ako nagpay. That's the problem. Kaya nagalit sila. So nakabayad ako nun. Feeling ko down na down ako nun kasi syempre napahiya ako, stressed pa sa gamutan, and my friends na mga lumayo sa akin. Yeah, may mga nagsabi sa akin na alisin ko sila sa contact list ko and i-unfriend ko sila sa Facebook. Yung iba close ko pa ha. So, well, di ko naman sila masisi. Yeah, and then nakita ko din kung sino talaga yung kilala ako personally at alam ko kung sino yung totoo at sino yung tunay na ako. And then hindi ko pinalitan yung number ko a year after kasi napanood ko sa YouTube and sa TV na na-raid yung company, and na yun, it was shut down. I was some kind of relieved, pero I'm sure naman kasi sa sarili ko na I didn't do yung sinasabi nila na scamming and things like that. So hindi ako na-bother masyado. Mas nalungkot lang ako na may mga lumayong friend because of that, So sana hindi nila napapanood to. Ganon, dead joke lang. So ito na yung pinaka-rurok nung kaibuturan, yung pinaka-low moment ko. Yung napahiya na ako, naggagamot pa ako, iniwan pa ako ng mga friends na yun. So okay, but anyway, you know what? It's the biggest lesson of my life. I felt the pain, so I really worked hard to find a way. Eto na, I got infected na. Nung hindi na ako nakakapagturo sa school, akala ko wala na.